Ito po mga ka-agree ginagamit ko sa lansones, oh. Sa duko, sa longkong, at anumang uri ng variety ng lansones. Ano po, maging sa mangustin, ito rin po yung sikreto namin ginagamit, oh. Dumi po yan ng mga tupa. Ayun po siya pagka na ipon. Ngayon po ay magwawalis ako ngayong umaga at doon po tayo magkukwentuhan sa puno ng longkong at duko. Bali, winawalis ko lang po yan, oh. Ganyan lang po yan. Dahil wala po tayong pansaludsod at hindi siya, mas maganda sana kung semento. At yun sa dahilig para mas madali. Kung standard sana, mas maganda po yung pasok yung tao na nakatayo. Ganun siya kataas. Since ito po ay kubo dati, medyo sakripisyo. Yan, nakita nyo? Napaka-efficient nitong napakaganda nitong dumi ng tupa. May halo siyang parang powder, oh. Hindi po yan lupa eh. Dahil ang tagal ko na nagwawalis dito. May kaibahan po talaga siya sa dumi ng mga kambing at mga kabayo. Yan, oh. Sana ma-examine din ito later on. At ang kanya pong effectivity, efficiency ay batay sa mga kinain din niya. Ang mga tupa po kasi ay napakatakaw pagdating sa mga pagkain. Kahit mga gabi, kinakain po niya. So, kung gaano kadami po ang aking application nito sa mga puno, ay wala po siyang standard. Kahit po walang overdose. Kahit gaano kadami mo siya. At pag nagsimula ka ng application, dire-diretso para maganda yung epekto. At napansin ko talaga, wala nang epekto, wala nang bunga ngayon, no? Wala nang binubungang halaman kapag hindi mo ginagamitan ng technology o fertilizer. Dahil nga siguro siksikan ng aming mga tanim. Yan, o ganyan lang po ang pagwawalis niya, na. Mas maganda nga kung masaludsod yung pang para mas madali. Later on, pagka dumami itong aming mga tupa at nagkaroon ng bagong bahay, saka siguro ako magkakaroon ng innovation, o yun, o. Yan ang mga inipon ko ito kahapon. So tara, magkwentuhan tayo doon at tingnan natin yung epekto nito doon sa puno ng duko. Let's go! Ito na po mga ka-green, sinasabi ko sa inyo sikretong pampabunga na hindi na ngayon sikreto dahil pinahagit na sa inyo. So ayan, o, naisabog ko na. Tingnan nyo mabuti yung mga ugat niya, o. Naglabas, o. Yan ang pagka-organic, o. Yan, o. Silipin natin yung kanyang pagbubungahan. Yan, o, hanap tayo dito. Yan, o, yun. O, yan, hindi naman nawawalan. Kaya lang kung mapapa-organic natin yan, dito sa trial na ito, abangan natin kung ma-advance yan ang pagbunga. Yan, o. December pa lang ngayon, may mga nakaabang na, o. Merong nabubulok at merong panibago, o. Yan, o. So pagka yan po ay nasimulan ninyong lagyan sa dumi ng tupa, every 2 weeks banatan nyo na. Tingnan natin dito, may mga mahaba na dito, oh. Hindi nga lang sigurado na tutuloy pa siya. Yan, o. Yan, o. Yan. Yan, o. Pagbubulaklak na po yan. Hopefully dito tayo unti-unting nakilala. Nung i-upload ko itong puno na ito, dito ako nag-vlog at bumunga siya dati, hindi na naulit dahil pinower ng tatay ko, nispray ng damo. After nun, hindi na siya bumunga uli. Ganun katindi ang epekto ng chemical. Kaya ngayon medyo nakukumbinsi na siya. 7 taon na walang bunga after nun. Dahil kaya lang na persa gawa ng mga nabulok na damo. So ganun ka ba tindi yung chemical. Pupersa yung bumunga, pero sa susunod wala na. Sa organic, hintay-hintay ka lang at yan ay bubunga din. Yung isang binidyo ko dati na napanood nyo, nilalagyan nyo ng nanay ko. Ito, hindi lang nagbunga pero ngayon ay susubukan natin. Hindi lang po ito yung factor, yung abono na yan, yung nakikita nyo na dumi ng tupa. Marami pong factor na diniscuss ko rin sa isang video, yung ilang factor na kung bakit hindi nabunga. Number 1 talaga yung weather. Pruningan ko na, huwag mo nang pupruningan kapag ka December na, January, masasaktan na po yan, oh. Hanggang December lang nalas yan, oh. Kung maaari pinturahan mo yan, hindi ko na tinatanggal yan, papaliwanag ko yan sa inyo later on. So hindi ko na tinatanggal ito ngayon, papaliwanag ko kung bakit later on. So ito ilalagyan ko every week, every 2 weeks kung kaya ng supply.
weekly. Walang overdose sa organic, tandaan natin. Yun ang magandang dulot ng organic. Aabangan po natin, papakita ko sa inyo yung pinapangarap nating bunga. Yung itong nagdaang yan, nakikita nyo. Ganyan kaganda kapag maraming bunga ang ating tanim na lansones. Nakaka-inlove talaga. Pero wala tayong magagawa. Hindi natin control yan. Yan ay may weather factor, God factor na napakahalaga sa lahat. Kahit ipinanlalangan natin, kung yung weather factor ay hindi pumabor sa atin, ay hindi rin po yan bubunga. So hanggang dito na lang po ating vlog at medyo ulan na. Paalam mo na ngayon. Sa ngayon, abangan natin ang pagbunga nitong ating pinapangarap. Bye bye and God bless. At dyan po nagtatapos ang ating munting vlog. Kung kayo po ay mahilig sa ganitong klaseng mga upload, at bago lang po kayo sa aming channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aming upcoming videos. Maraming salamat, bye bye and God bless.